Meron kayong problema sa ngayon. Ano ba yon? Sige nga, aminin nyo na sa amin dito sa programa natin. Ano po, sir? Meron daw kayong pinoproblema sa ngayon, Janessa. Sa ngayon, sir, wala po. Pero minsan po, hindi po, minsan, kagaya po ng ibang relasyon, hindi kami nagkakaintindihan. Yan, kasi hindi raw maiwasan nitong si Janessa, mga kapatid, na magselos kay Chris. May pinagseselosan ka kay Chris. Ano ba yun? Kasi, sir, minsan matagal siya makauwi kasi may nagasakay sa kanya. Oo. At yung nakasakay... Kasi namamasada po siya ng tricycle. Oh, okay. Yung nakasakay ba kay Chris, doon sa motor ni Chris, linawin natin yan, ha? Opo, pasahero. Pasahero ni Chris. Pagyaw po. Ano ba yon? Regular? Baka naman regular na customer yan. Nagpapahatid, nagpapaservice. Yun ang di ko alam, sir. Total, nandyan naman na sa tabi mo si Chris. Sige nga, Chris, sino ba yon? May particular bang tao na pinagseselosan pa itong si Janessa? Lumabas po siya, sir. Bumili ng hollow block. Bumili ng hollow blocks. Okay, alam nyo ha, naibulong na sa akin kanina yung tungkol dyan sa hollow blocks na yan. Ayan, pero sige, sigurado ka naman na itong pasahero ni Chris nga ay ibig sabihin ko ay yun nga, iba naman o hindi ka, wala lang, gusto mo lang magselos kasi kilala mo ba? Yung nagpapatid sa kanya palagi, hindi naman. Hindi ko po kilala, sir, pero sabi po pasahero po. Pero iba-iba naman yan, Janessa. Iba-ibang tao. Opo, iba-ibang tao. Kau naman talaga. Kala ko naman meron lang pupunta ka na naman doon, siya na naman nahatid mo. Oo, yung mga ganyan. Anong oras ba umaalis para bumiyahe itong si Chris? 7 a.m. po. Hanggang? 7 a.m. Tapos, uuwi po siya ng tanghali, 12 p.m. 12. Aalis naman po siya 1 p.m. Talagang parang nag-uopisina, no? Tapos ang uwi na ulit nun, gabi na. Opo, gabi na. Yan, wala naman siyang mga barkada na nayayaya pa itong si Chris. Hindi siya ganong klase. Wala naman po, sir. Yan, talagang sa inyo lang ng 5-month-old baby ninyo nakatutok itong si Chris. Yun naman pala, wala naman pala halos dahilan ng pagselosan mo pa. Pero alam nyo po kasi mga kapatid, naibulong sa akin kanina, kung bakit bumili itong si Chris ng hollow blocks. Ayan habang nag-uusap tayo. Kasi, ito break, kumbaga itinuturing na natin na break time niya itong 12 to 1 p.m. Tama? Opo. 12 to 1 p.m. Bakit naman ngayon pa bibili ng hollow blocks itong si Chris? Ano po, sir? Bakit ngayon pa niya napili na bumili ng hollow blocks? Magkakausap tayo. O meron ba siyang binubuo dyan sa bahay ninyo? O pinabili lang yun? Meron po, sir. Nag-iipunan na po itong kusina po namin sa lababo. Kusina at lababo. Opo. Bali kada uwi niya po, may dala po siyang 10 pieces or 5 pieces na hollow block. Na nanggagaling doon sa ipinambiyahe niya. Tama? Opo. Yun yun. Doon po. Ngayon daw, ilang piraso ng hollow blocks ang bibilin ni Chris? Ngayon po? 20 pieces po. 20, ibig sabihin, maganda-ganda ang biyahe niya kanina. Opo. Saka may mga tumulong din po sa TikTok. Ayun ang sinasabi, 'di ba? Kaya nga ang gusto ko kasi dito, actually medyo alam ko na yung kwento pero ang gusto ko rito nga si Janessa yung magkwento para ma-inspire kayo mga kapatid. Para mas mabigyang linaw po natin yan itong si Chris nga ay tricycle driver. Ayan, at sa bawat biyahe niya, araw-araw or minsan tama ba Janessa, linggo-linggo? Iipunin niya yon, bibili ng hollow blocks, bibili ng semento. Kada uwi niya po. Kada uwi, araw-araw talaga bumibili siya ng hollow blocks. Opo. Para buuin yung kusina tsaka lababo para kay Janessa sa bahay ninyo. Opo.
Oh, ganoon yon. Ngayon ba, ano nang estado? Kasi bumili pa ng hollow blocks ulit eh. Siya rin ba yung naggagawa? Marunong din itong si Chris? Medyo marunong po siya, pero may nagatulong din po sa kanya. Oo. Siyempre, hindi lang naman puro hollow blocks ang bibilin mo. May bakal pa. May semento. May buhangin. O yan, inuunti-unti talaga. 'Di ba? Opo, at least nabubuo po siya kahit matagal. Yan. But of course, doon sa mga pagbiyahe-biyahe sa tricycle, pagbili nga nung kailangan para dyan sa inyong lababo at sa inyong gagamitin dyan sa bahay, yung mga pangangailangan naman ni 5-month-old baby at pangangailangan nyo rin mismo bilang mag-asawa na ibibigay ba nitong si Chris? Opo, naibibigay niya po sir, pinagkakasya na lang po. Magaling. Ayan. Ikaw, ano bang contribution mo naman sa inyong mag-asawa ni Chris? Ako po yung naglalaba, naglilinis, nag-aalaga ng bata. Yun. Oo, kasi 5 months old pa lang Nagluluto ko siya, gano'n. Oo, hindi pa masyadong, hindi ka naman pwedeng magtrabaho para mawala pa yung pagod niya sir. Iyon. O, kaya hindi ka na dapat nagseselos. Alam mo, Janessa, kapag ka ganyan, yung asawa mo na nagpo-provide talaga para sa pamilya, biruin mo literal na ipino-provide niya yung hindi lang yung pagkain, pati yung shelter ninyo, yung improvement sa loob ng inyong home. 'Di ba? Hindi ko lang sinasabing house, improvement diyan sa bahay ninyo. Hindi na dapat nagseselos-selos pa. O talagang meron ding history ba itong si Chris? Ibulong mo na sa amin, bumili ng mga hollow blocks eh. Wala sir. Kasi minsan gano'n sir, natatagalan siya umuwi. Hindi natin maiwasan mag-isip. Nag-iisip lang. Baka sanay nagpunta o gano'n. Nagpapalambing lang rin, pero na-appreciate mo talaga itong si Chris. Yun ang totoo, no, Janessa? Oo. Kaya alam mo, dito sa ating programa, sa Heart to Heart, dito sa True FM, bibigyan ka namin ng pagkakataon na ipahayag at sabihin dito kay Chris para malaman ng buong mundo dahil hindi lang naman tayo dito sa Pilipinas na papakinggan eh. Oo, kahit sa malalayong lugar hanggang Europe, hanggang North America, napapakinggan tayo dito sa Asia. Alam mo, ipagmalaki mo itong sipag ni Chris, yung paunti-unti, biruin mo araw-araw ang bili niya ng hollow blocks dahil doon may plano siya sa bahay ninyo. 'Di ba? Masinop o matyaga na ipunin yung mga materyales para mag-improve ang inyong pagkilos diyan sa loob ng inyong tahanan. I think Chris deserves yung appreciation ng isang asawa, Janessa. Ito na ang pagkakataon mo. Go ahead, Janessa. Janessa? Janessa? A few moments later. Nagloko na naman yung linya natin. Doon sa Pero nalaman naman po natin tumulong, dumating na yung hollow block. Ikaw talaga, Jeff, ha? Dumating na, nagdidiskarga na doon sa tricycle. Ayan, nako. Pero maganda kasi na hindi nga puro, alam niyo, hindi puro pagpapasweet yung mga ginagawa natin sa mga partner natin, Sometimes you really have to express your appreciation. Na hindi natin hindi natin madalas na naaalala. 'Di ba? Pinapansin yung iba kasi diyan ng mga nakikinig sa atin, papansinin lang ang kanilang partner kapag may kwarta at ang na-appreciate hindi yung paghihirap kundi yung saan ba natin dadalhin yung pera? Yan, yung mga ganyan. Parang gusto kong bumili ng ganito, Ronald. 'Di ba? May mga ganun eh. Gusto kong mag-shopping. May pera ka naman eh. O kaya naman pagka walang pera, maiinis. Umilis ka naman. 'Di ba? Binubulyawan natin. Pero kapag yung mga simpleng bagay, 'di ba, kahit nga po mahirap ang buhay, nakakalimutan natin na ma-appreciate ang ating mga partner. Parehas po 'yan, ha, mapababae o mapalalaki, si Mrs. o si Mr. Mas maganda po 'yan dahil alam nyo, ha, para nakakapag
pagpalakas din ng katawan natin kahit na pagod ka, yung mga uplifting, yung mga inspiring words mula sa partner mo, nakapagpapalakas yan. O kaya yan ang wag natin kalilimutan. But I'm quite sure itong si Janessa naman ay hindi na nagkulang dahil nga po kahit sa TikTok, itong si Janessa ay ipinagmalaki na itong si Chris na kanyang asawa. Simple man ang kanilang pamumuhay pero yung tiyaga para buuin yung parte ng bahay nila na kailangan nila, 'di ba? Na meron silang maliit ng pamilya, na appreciate naman po talaga 'yan ni Janessa. Sa ngayon po ay medyo hindi na natin na ma-contact ulit itong si Janessa. Nagka-problema na talaga tayo no sa linya ng ating telepono dahil nga ho sasama rin ng panahon sa atin dito. Dahil sa Cotabato pa sila nanggagaling. Pero just the same, maraming salamat kay Janessa at kay Chris ng Cotabato City para sa inspiring na story nitong ibinahagi ninyo sa ating programang H2H, Heart to Heart. Sa pagkakataong ito, hayaan niyo po ang ating programa ay bigyan kayo ng isang special na awitin para sa isa't isa na nagpapaalala kahit ano pang problema ang dumating sa buhay mag-asawa, may tampuhan, merong kasiyahan, sige, kahit dumistansya, babalik pa rin naman ako sa iyo kasi sa iyo naman talaga ako.